Nga po, nabanggit yun na nga po no, na talagang dumadami na po yung gumagamit ng digital banking. As a matter of fact, ayon po sa datos ng BSP, as of 2024 pa ito I'm sure tumaas na po ito, 57.4% po na mga transaksyon sa bangko ay online na. So kung ganito po kadami, yung gumagamit na po nitong ganitong serbisyo, should this be considered a basic banking responsibility and duty na po? Hindi na siya parang perk lang or hindi parang promotional lang para ngayon. Kasi baka nang pumasanay kami na free na lagi. Baka ibalik. Yun ang kinakatakutan mo. Baka walang forever, sir. Sabi ko nga ang Tagalog ng habit or ito ba yung habit, yung habit of yung behavior, di ba? Yung sanayness, the sanayness of it. Pag nasanay ka na doon sa isang ginagawa mo, talagang mahirap ng palitan, di ba? Oo. Sabi nga natin, tama ka, no? Kasi nung there was what we call the digital payments transformation roadmap na pinush ng BSP, no? Kasama ang ating industriya dito, na it called for two goals, no? One is to convert at least 50% of retail digital financial transaction to digital and to onboard at least 70% of Filipino adults to formal financial system or to have transactional accounts. So in fact, natapos na yung push na yan o yung programa na yan, kaya yung isa lang doon sa dalawa ang natupad, no? Yung wherein more than 50% of our transactions are now digital. Sabi mo nga kanina, 57%. Ang aim natin ngayon is to make it 70 to 80%. So ngayon, because itong libre na ngayon yung InstaPay and PesoNet, so we are hoping na talagang sisipa itong pag-adapt ng ating kababayan sa digital payments. Pero ito yung sasabi nga natin na malapit na pero malayo pa. So gusto na talaga natin, kasi alam natin isa rin ng investment na ginagawa ng ating mga kasama sa industriya ay financial education. Kasi alam mo, hindi lang ito technology, hindi lang ito mga platforms. Kailangan din talagang bigyan ng pansin ang ating financial literacy at financial education. Kasi alam mo, ang kalaban natin lahat dito, lahat ng mga shareholders or stakeholders natin kasama ang media ay cyber fraud, ang cyber criminals. Ayun, yun mas na. nauna pa sila sa mga pag-atake or biktima ng ating mga kababayan.